At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 264 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa paghabol nito ni Blue dyan kay Saitama pero bigla nga dumating dyan itong si Genos at ayun, pinigilan niya itong si Blue sa paghabol dyan kay Saitama. At so now, ang continuation niyan is ito naman na. So dito ay lapag nga muna dyan itong si Genos at saka nga itong si Blue. So sabi nga ni Blue dito, Demon Cyborg! At ito ngayon, salita na. Ito si Genos, sabi na nga dyan, at ikaw, sino ka naman? At ito nga ngayon, talagang tingin-tingin si Blue dun kala Saitama pero yun, talagang na-disappoint na, na-frustrate na. Ito si Blue, sabi na nga dyan, wala na. Talagang nakatakas na sila, nakalayo na siya, sabi niya ganyan. At ito ngayon, bilang nagbaling na. Ito si Blue dyan kay Genos, sabi niya nga dyan, na ano bang nasa isip nito ni Genos, anong ginagawa niya? Di niya ba nakikita, isang pro hero, tumatakas, tapos kasama niya pa yung isang halimaw. So ano raw ba? Itong ginagawa nga ni Genos dyan at ayun na-report na raw to kaya imposible raw na ma-secret pa nila yung patungkol sa bagay na yan. At ito nga tuloy yung main dito ni Blue na ito ba yung pamamaraan yung ginagawa ng Hero Association para nga raw protektahan ayang si Amay Mask. At saka isa pa, ano raw meron dun sa kalbo na yun? Bakit daw sobrang bilis? At din ito nga ngayon biglang pumorma na itong si Blue, sabi na nga dyan depende rito sa isasagot na ito ni Genos kung anong gagawin ni Blue, kung aayusin niya raw ba itong sitwasyon na to ng mapayapa lang o kailangan niyang gumamit nga dyan ng dahas. But then eto nga ngayon ay parang naka-activate dito etong yung mga gloves ni Blue pero yun maya maya nagsalita etong si Genos, sabi niya nga dyan na nakakadetect siya ng high energy mula rito sa forearms neto ni Blue. So kaya nga ito sabi ni Genos gumagamit raw no ng special weapon etong si Blue at hindi lang basta-basta special weapon, sobrang lakas na weapon nga raw, overpower weapon na kung saan hindi raw magkakaroon ng access dyan yung mga normal lang na tao. At ito nga ngayon tuloy ni Genos, yung mga tao raw na hindi naman nakaregister bilang isang hero, pinagbabawalan daw yan na gumamit at saka magdala ng mga sobrang lakas na mga weapon. At eto nga umamba na rin eto si Genos para nga kalabanin din etong si Blue pero yun maya maya nagsalita etong si Blue, sabi niya nga dyan na wala raw karapatang magsalita dyan etong si Genos kasi nga raw si Genos kahit naman daw dati hindi pa siya nakaregister bilang hero pero gumagamit rin daw siya ng mga pagkalakas-lakas na weapon. Yun nga may dala-dala siya lagi niyan, sabi niya ganyan. At eto medyo napangiti na dyan etong si Blue, sabi niya nga dyan na nagba-background check daw kasi siya dun sa mga pro heroes na talaga namang malakas. At eto kasama nga raw si Genos dun sa background check niya. So kaya ayun, may alam daw siya kahit papano patungkol nga rito kay Genos. At eto ngayon, idinagdag na nga ni Blue na saka isa pa, hindi naman daw siya isang normal lang na civilian. At eto nagpakilala na etong si Blue, sabi niya nga dyan na siya si Blue, top rank hero doon naman galing sa Neo Organization. At eto nga ngayon, binabana ni Genos itong kanyang kamay, sabi niya nga dyan, hero ka pala, galing ka pala dun sa Neo Organization. So ayun, sabi nga ngayon ni Genos na wala nang dahilan ngayon para maglaban sila kasi pares naman daw silang hero. But then maya maya pa ayun nga, parang biglang nainis ng konti etong si Blue, sabi niya nga dyan, teka lang, ganun lang daw ba yun? Humad lang daw etong si Genos sa ginagawa nga nito ni Blue na sa kanyang hero activity. So kaya nga ito, sabi nga ni Blue na at least man lang daw sagutin ni Genos yung tinatanong niya patungkol dun kay Saitama. At ito nga sabi ni Blue, ano raw ba yung planong gawin o yung binabalak gawin ni Saitama dito sa halimaw na si Amay Mask. At ito nga ngayon, sagot na itong si Genos at ayun, baling na rin siya dun kay Master Saitama niya. Sabi niya nga dyan na hindi niya alam kung ano yung binabalak ng kanyang master. At itong mga kilos daw na ginagawa niya ni Master Saitama niya, labas daw yan sa Hero Association, sabi niya ganyan. So kumbaga, talagang own will ni Saitama itong ginagawa niya. At din pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon ay aalis na itong si Genos, sabay sabi niya nga rito na si Master Saitama niya hindi raw yan bounded ng kahit na anong rules. So kaya nga ito nagulat itong si Blue, sabay sabi niya nga dyan na teka lang, ano raw yung sinasabi nito ni Genos? Okay lang daw ba kay Genos yung mga ganung bagay? Di ba? Isang S-class hero daw etong si Genos. But then pagkatapos nga niya na ito, tuluyang umalis na nga ayong si Genos at ito naiwan na lang dyan mag-isa etong si Blue. Sabay sa isip-isip niya nga rito na nakataka si Amay Mask kasi may nangialam may nanggulo. At ayun nga, kitang-kita raw talaga na ngayon yung Hero Association pati na yung mga heroes nito, lahat sila talagang mga corrupted na. But then maya maya ayun nag-beep na ulit. Ito yung parang relos nga dito ni Blue at yun, may lumabas na naman, may na-detect na naman yan na halimaw. At then pagkatapos nga niyan ay biglang talon naman dito yan sa may HQ na ng Hero Association dahil eto nga si Forte. Grabe, ang haba ng mga hinga niya dyan. So parang bubuntong hininga dito etong si Forte. At ayun, kasama niya ulit etong si Toad at saka nga etong si Butterfly DX. At
sabi nga nila dyan, nakakairita daw itong paghinga-hinga, itong buntong hininga na ginagawa ni Blue. Ni Blue tuloy, ni Forte. Kaya yan, kung meron tong problema, itong si Forte, sabihin niya na kagad kung ano yan. Pero yun daw wala daw ipapautang na pera itong si Butterfly DX. At din ito nga ngayon, nagsalita na. Itong si Forte, sabi niya nga dyan kasi, nare-recruit daw siya ng isang company, yung Neo Hero. Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, sabi nga rito ngayon ni Forte, maganda raw yung offer sa kanya Parang doble nga raw ng sahod niya kumpara sa Hero Association. So talagang maganda. Malaki yung binibigay sa kanya. So siguro daw, na-discover ng Neo Heroes na etong si Forte, kahit daw talagang talented siya, ay ang baba raw ng rango niya sa Hero Association. So kaya ayun, kaya raw siguro siya kinukuha. But then, ang feeling niya raw kasi dito, kapag kinuha niya o tinanggap niya yung offer sa kanya, parang inabandon niya naman daw itong dalawa, si Toad at saka nga si Butterfly DX. At saka, kung ganun yung gagawin niya, feeling niya, hindi raw maganda yun. Sabi niya ganyan. But then maya-maya, nagsalita na itong dalawa. Sabi nga nila, ganun din sila nire-recruit din daw sila dun sa Neo Hero. Sabi nilang ganyan. So yun, ito si Butterfly DX, binigyan pa nga raw siya ng pamphlet at saka nga, ayun, yung kontrata nandito na rin daw. Sabi niya ganyan. So kaya nga ito, nagulat. Itong si Forte, sabi niya nga dyan, teka lang, pati kayo, sabi niya ganyan. So ano raw ba yung gagawin itong dalawa? Ipupunta na raw ba sila? Magta-transfer na sila dun sa Neo Organization? Pero yun nga, pinag-iisipan pa raw nila. Kasi sa Neo Organization, willing daw sila na magbigay nga ng kanilang mga damit, ng mga matitiran, saka ng mga pagkain. So kumbaga, kumpleto talaga yung package na in-offer sa kanila. Unlike nga raw dito sa Hero Association, yung pinaka-priority lang nila ay yung sa safety lang neto ng mga hero nila. So parang yun lang. At ayun nga, ang tuloy pa nga nila rito sa Neo Organization, kahit yung mga mababang ranggo lang, talagang meron sila binibigyan sila ng mga malulupit na gears. Tapos bukod pa doon ay wala raw quota dun sa Neo Organization. So siguro dyan sa Hero Association may quota itong mga to. Pero maliban pa dyan ay sinasabi nga nila na kapag merong insidente na nangyari ay agad-agad kinakalkula ng AI kung sino yung suitable na mga talents yung dapat ipadala dun sa incident na nga na yun. At hindi lang solo yung hero na pinapadala dun, madalas may kasama yun. So it's either dalawa o kaya tatlo sila. So ibig sabihin, team daw yung pinapapunta sa incident. So yun nga, hindi pinapabayaang mag-isa. At yun nga, ang dagdag pa nga raw dito na nagde-deploy nga rin daw ng mga maraming armored vehicles saka mga light aircraft carrier itong Neo Organization. So parang ano daw yun, pang transpo nila. So grabe, ang lupit, talagang big time na big time itong Neo Organization. Talagang pinapahalaga nila, talagang binibigay nila lahat ng kailangan ng kanilang mga employee, yung mga heroes. At ito ngayon, sabi nga nila rito, ang pinaka-restriction lang daw dyan sa Neo Organization ay kapag merong kung sino dyan na hero nila na hindi marunong sumunod dun sa mga rules nila, sa mga patakaran nila, ay pwedeng mabigyan ng penalty yun. At yung kaparusahan, ma-revoke yung kanyang pagiging hero. So yung ibig sabihin, matatanggal na siya sa Neo Organization. At eto ngayon, usap-usap pa rin etong tatlo. Sabi nga dito ni Forte, parang okay lang naman daw yun, walang problema sa ganung patakaran nila. Kung pasaway talaga yung hero na yun, di tanggalin, sabi niya ganyan. But then ito nga ngayon, sabi ni Butterfly DX, kaya nga kung iisipin, talagang walang rason para nga raw di tanggapin yung offer ng Neo Organization kasi nga, ang ganda talaga ng package na binibigay sa kanila. But then maya-maya, eto baling. Etong si Forte dun kala Rover, yun kala Blackie, sabi niya nga dyan. Pero, ang tanong, sino mag-aalaga sa mga to? Sabi niya ganyan. So, referring nga rito kala Rover. At then, pagkatapos nga niyan, is yan guys. So, hanggang dito lang ito sa episode 264 natin. At so, ayan, ay parang nakakaubos na talaga ng mga heroes dyan sa Hero Association. Parang lahat kinukuha na. Pero yun ay guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At ayan, hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. So, yun na naman. So, lagi mag-ingat. God bless na lahat. Kita-kits tayo ulit.